Mga kababayan, bahagyang pinuri ni Congressman Kimbo ng Marikina, itong si DepEd Secretary Sani Angara, di ba? Dahil sa maayos na pamamalakad ngayon ng DepEd, hindi katulad daw nung panahon ni Duterte, ni BP Sara, na wala pong ginawa kundi gumastos ng gumastos. Inuna yung libro, kung ano-anong anik-anik pa ang mga pinaggagawa sa buhay. At ngayon po nga mga kababayan, ito pinupuri ng mga congressman itong si Sani Angara. Pakinggan natin mga kababayan. It is Representative our Senior Vice Chairperson, Stella Kimbo. Salamat, Madam Chair. Siguro wag na natin i-congratulate si Sec Sani mismo, kundi i-congratulate natin ang buong bansa dahil nagkaroon tayo ng bagong pag-asa dito sa pagharap sa ating napakalaking education crisis. Klaro naman po, malaki ang problemang kinakaharap natin. Medyo nangungulela tayo pagdating sa buong mundo, klaro naman po sa PISA rankings. Mahirap po yun sa isang sitwasyon na sinasabi nila the world is flat. Ang mga apo natin, mga anak natin, they have to compete globally. So, may mga kabataan ngayon ang trabaho nila virtual assistant. Ibig sabihin, they apply online for a job. Ang mga kalaban nila buong mundo. So, kung nangungulela tayo, hirap sila mag-compete. So, yun ang kinakaharap ng ating kalihim buong kagawaran. So, kailangan natin tulungan ang DepEd. So, having said that, big crisis, we cannot waste funds, we cannot waste time. I think those are the two things. So, nakakalungkot na pagdating sa COA report at pinapakinggan ko ang ibang mga kongs, yun ang isa sa pinaka malaking finding ng COA report in 2023, low utilization. Ibig sabihin, mabagal ang paggastos at may natitirang pondo. So wasted funds, wasted time. Of course, pag i-compare po natin halimbawa sa sinasaad ng liquidation reports ng confidential funds na for 3 quarters na 100% na ginastos for the 3 quarters, totaling 112.5 million. Ginastos po ito for the first quarter, Feb 20 to March 30, for the second quarter, April 20 to June 29, and for the third quarter, July 12 to September 29, for a total of 190 days. And if we count the number of days in 3 quarters, that's 273 days. So, 190 over 273, that's 69%. So if you divide 100% utilized funds by 69% in terms of days, ang score po nun in terms of efficiency is 143%. So ang efficiency pagdating sa spending ng confidential funds ay 143%. Congratulations po. Pero pagdating naman po sa regular funds, napakabagal po. So, nakasaad po sa COA Report 2023, may natira pa pong 37.7 billion at ang sinabi po ay may delayed, partial at non-implementation of various programs. And with that, sana po, Sec, pwede po bang ilagay ang slide 11 ni Sec Sani because I want to revisit that slide. Kasi nabanggit nga kanina ni Kong Jinky pagdating sa DCP, yung ating ICT packages, binalikan niya, sinabi niya na ayon sa COA report ay merong 0 accomplishment rate, pero sinagot ng ating USEC. Gusto ko sanang balikan. Buk na libro ni yung slide 11 of the presentation, the budget presentation.
Lebron. Yung improving the learning environment and learning resources. Gusto ko lang itong balikan kasi ito po yung listahan ng accomplishments na present ng DepEd. Nang naka-indicate is 44,638 ICT packages for delivery. So, kanina po, dinictate ng ating USEC kung ilan na po ang delivered. Tinignan naman po natin, pero hindi pa rin siya nagtatahali to 44,000. Pasensya na po ha. For 2023, the total is 11,013. And then for 2024, it's 5,567. So hindi talaga siya nagtatahali to 44,638. So kasi yun ang tanong ko eh. Kung sinabi ng COA report, as of end 2023, 0 delivered. Parang ang galing naman na umabot tayo ng 44,000 today. Of course, kung yan ay na-achieve ninyo, please explain because we will all clap for you. But based on your report, ang layo po nung 5,567 plus 11,013. So are you trying to say that this 44,638, how far are you counting? Is this including your 2015? It includes procurement? 2022, ma'am. 2022, But your 2023, 2022 is only 10,695. So it still doesn't add up to 44,000. So you must be including those earlier procurements kasi ito po ba yung nire-refer natin na nabubulok doon sa warehouses. So please give us an explanation. Maybe we can ask the same resource person with your permission, Madam Chair. Yes, please. This is Alam Director natin na hindi pa Mga kababayan, ang pinapaliwanag po dito na ni Congressman Kimbo, no, ay yung hindi nagtutugma. Hindi po nagtutugma yung ginastos. Yung ginastos nung si BP Sara pa ay nakaupo dyan sa DepEd. Mga kababayan. Ibig sabihin, ang sinasabi nga po dito ni ipapaliwanag nga sana dyan ni Shani Angara, no, ni Secretary Angara, na dahil dito nga po mga kababayan ay nabulok. Kaya kung bakit nagkaganito yung kanilang sulat, yung kanilang nung ng kuwa. Kasi nga po yung iba mga kababayan, yung kagamitan na dapat i-audit yan mga kababayan, nandoon po, nabubulok lang po mga kababayan. Nabubulok lang po yung mga kagamitan tulad ng laptop at ng iba pa. Na 4 na taon na po ay nung 2020 pa po ito. Nandoon sa di 4 na taon na. Hanggang ngayon po mga kababayan, nandoon pa rin. Hindi po napabayaan po ito nung si BP po ay Deputy Secretary pa. Ang inuna kasi ni BP mga kababayan ay yung kanyang libro. Yun po ang kanyang inuna dito para pinapabilis niya po para ito siyempre malapit ng election, di ba? Baka diskarte niya po yan para sa susunod na eleksyon na nakita na po ng mga bata yung kanyang libro. Kaya lang mga kababayan, mukhang nasilip po ito ng mga congressman, kaya nahihirapan po ngayon si BP Sara na pamigay yung mga libro na yan. Kung saan yung libro na yan mga kababayan na isang kaibigan ay pag katapusan pinakadulo ng libro nadoon ang kanyang mukha. Nandun si BP Sara Duterte. Parang bayani lang ba? Akala mo naman siya yung pinakabayani ng mga ng lahat ng mga tinalo pa po niya si Jose Rizal. Yung bayani natin na si Jose Rizal, tinalo pa po niya.
tinaloy po niya o gusto niyang gayahin. Ganun lang po yun mga kababayan ha. Galing, yung galing. Ganyan po mag-isip si BP. Ang ginagawa po niya gastusin yung confidential funds, tapos gumawa ng pamamaraan para pamigay yung kanyang libro. Ganun po ang ating Vice President. Ganun po ang gawain niya mga kababayan ha. Kaya dahil dito mga kababayan, nako, delicate ka talaga BP. Hindi ko naman pinipersonal yung ano mo, no? Pero problema mo talaga ito. Hindi pwede na yung problema mo hindi natin papansinin dahil pera po ng taong bayan pinag-uusapan dito. Di ba? Hindi po ito pera ng pera ninyo, hindi po ito sahod ninyo. Pera po ito ng taong bayan, kaya sa mga ibang kababayan natin, katulad ko, nagtatanong din ako kung paano mo talaga ginastos yan.